what's up guys? So for today's video, we're going to be talking about the basic CRUD create, read, update, delete statements, and I will be teaching it to you. So before we start, kailangan may MySQL na downloaded kayo sa PC ninyo at text editor kung saan pwede kayo mag-run ng MySQL statements. So ngayon, unahin natin yung create. So now, bago kayo mag-start is mag-create muna tayo ng a database. Then, run nyo lang. Then, para makita yon is show databases. Yan. Tapos makita nyo is created na yung company. Or simply, kung same lang tayo ng text editor, is pwede nyo siyang i-refresh dito and makita nyo is company. And para magamit yung company na yon is gamitin nyo lang tong use company. So, run lang natin. And makita nyo, highlighted na siya sa left side. The next one is yung so, create tayo ng table. So, nagawa na ako beforehand ng create statement ng table. So, gagawin yung syntax lang nan is create table, then yung name ng table, then name ng table column natin, then yung kanyang data type. Then sa taas is pwede ka mag-specify ng primary key and yan yung maging unique key ng kada table natin, and auto increment hindi naman siya needed pero pampasimple lang siya na mamaya ng pag-i-insert ng laman sa database. Then name and salary, so simple lang sa ating table. Then i-run natin ngayon, and para makita yan is show tables. Yan, makita nyo is may employee na. So next is mag-insert naman tayo ng values sa ating table. Then ayan, naglagay na rin ako beforehand. So Ryan, John, Amy, Julie. And ito yung mga salary nila. So ganun lang yung syntax, insert into employee, then yung name ng columns, and then yung values. So kada record, ayan sila. Separate nyo lang ng comma. So run natin na yun. And para makita natin yun, is next naman is yung read. So ito lang yung pagre-read sa database. Select all, yun yung asterisk, all yan, from employee. So, as you can see, makita natin lahat ng na-insert natin na records sa ating table. Ryan, John, Amy, Julie. Salary is ito, 4,500, 300, 3,000, 2,000, 2,000. Then, sa pagsiselect, pwede kayong gumamit ng where statement. And this is parang if statement. So, kung nag-code kayo sa Java, C++, Python, is yan lang yung para pag nag-true yan, is i-re-record niya lahat or ipapakita niya, i-display niya lahat dito ng pag nag-true yung statement na to. So, if where salary is greater than or equal to 3,000. So, makikita natin dyan is lalabas si Ryan and John. So, run nga natin. So, as you can see, si Julie. 3,000 nga din pala si Julie. So, na-miss ko yun. Ryan, John, and Julie is 4,500, 3,000, 3,000. Then, si Amy is 2,000 na lang siya, I believe. So, hindi siya magpapakita. Pero kung tatanggalin natin yan as kanina, is magpapakita na si Amy. Yan, 2,000. So, next is yung update naman. So, sa update, ito, is mag-update tayo ng employee. And set natin yung salary nila sa 3,000 where ID is equal to 3. So, ganito, yung syntax lang nan is update mo yung table name, then set yung column is equal to value where ID is equal to 3. So, pag hindi natin nilagyan siya ng where ID is equal to 3 is lahat ng records na yan mangyayari is magiging 3,000 lahat yung salary nila. So, dyan nalabas kung bakit importante yung unique key natin, yung ID. So, si Amy magiging 3,000 na siya katulad ni Julie. So, pag niran natin, and nag-select ulit tayo, select all from employee. Makikita natin na 3,000 na rin si Amy. So next is yung delete naman. So pag magde-delete lang tayo is kung gusto natin mag-delete ng table. So drop table, employee, okay? So now, delete na siya. So pag tinignan natin, show tables is tables and company is wala na siya. The next naman is pag gusto natin mag-delete ng database is ganun lang din. Kaso, may iba lang to. Database, di ba? Na-delete naman natin yung database natin na company. Then, pag nirandom natin yon is makita nyo sa left hand side, is wala na yung ating database na company. So, pwede natin pakita is using show databases. And makita natin na wala na yung company dito.
So, yun lang naman yung basics, guys. Quick video tutorial lang. So, kung gusto nyo pa ng tutorials like this, please comment down below, like and subscribe, and thank you for watching. Goodbye.